Hi guys! Maniniwala ka ba kung sasabihin sa'yo na ang mga gabundok na yelo ng Antarctica ay dating luntian o buhay na buhay? Ay may mga naninirahan millions of years na ang nakalipas? Ayon sa bagong diskubre ng mga scientists, sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya na pag-aalaman na malayong malayo ito sa nagyayelong disyerto na kilala natin ngayon. Nakatago sa ilalim ng 1.2 milya ng yelo sa Antarctica, natuklasan ng mga siyentipiko ang isang nawawalang mundo na 34 milyong taon na ang tanda. Sa ilalim ng halos 1.2 milya ng makapal na yelo sa Antarctica ay matatagpuan ang isang mundo na tila nagyelong kapsula ng panahon sa loob ng mahigit 34 milyong taon. Ang sinaunang tanawing ito na nakatago sa isa sa mga pinakaliblib at pinakamaraming yelo sa buong mundo ay kamakailan lamang nadiskubre dahil sa makabagong teknolohiya ng satellite. Ang mga natuklasan ng mga mananaliksik ay nagbibigay ng nakamamanghang sulyap sa panahon kung kailan ang Antarctica ay isang luntiang masiglang kontinente, malayong malayo sa nagyayelong disyerto na kilala natin ngayon. Pagsisiyasat sa mga tagong tanawin sa ilalim ng yelo ng Antarctica. Pinamumunuan ni Stewart Jameson mula sa Durham University. Gumagamit ang isang grupo ng mga siyentipiko ng Canadian Satellite System na RadarSat upang masilip ang ilalim ng makapal na East Antarctic Ice Sheet. Sa pamamagitan ng maingat na pagsukat sa bahagyang pagbabago sa ibabaw ng yelo, nagawa nilang imapa ang lupang nasa ilalim ng may walang kapantay na detalye. Ang kanilang natuklasan, isang sinaunang lambak na mga ilog at hanay ng bundok na kasing laki ng whales na napanatili sa ilalim ng humigit kumulang 1.2 milya ng yelo. Ito'y parang pagbubukas ng isang time capsule, paliwanag ni Jameson, na natiling hindi nagalaw ang tanawing ito mula pa bago nabuo ang ice sheet. Mga 34 milyong taon na ang nakalilipas. Sa halip na isang nagyayelong kapatagan, ang mundong ito ay minsang tahanan ng dumadaloy na mga ilog, makakapal na kagubatan at maging ng mga dinosaur noong panahon ng superkontinenteng Gondwana. Hindi lamang ito isang nakakatuwang sulyap sa nakaraan. Nakakatulong din ito sa mga siyentipiko upang maunawaan kung paano nag-evolve ang kapaligiran ng Antarctica sa paglipas ng panahon. Sa pag-aaral ng mga tagong istruktura sa ilalim ng yelo, nakakakuha sila ng ideya kung paano tumugon ang kontinente sa mga pagbabago sa klima noon at kung ano ang posibleng mangyayari sa hinaharap. Satellite technology na nagbubunyag ng sinaunang lihim ng mundo. Ang susi sa kamanghamanghang tuklas na ito ay ang pagsulong ng remote sensing at geophysical survey. Ang constellation ng RadarSat satellite ay kayang makakita ng maliliit na irregularidad sa ibabaw ng yelo na sumasalamin sa hugis ng lupa sa ilalim nito. Pinagsama ng grupo ang datos na ito sa radio echo sounding mula sa mga misyon sa himpapawid upang mas mapalalim ang kanilang pagkaunawa sa istruktura ng sinaunang kalupaan. Ang resulta, isang detalyadong larawan ng mga lambak na hinubog ng mga sinaunang ilog bago pa man natakpan ng glacier ang lugar. Ang mga lambak na ito ay patunay ng isang masiglang tanawin na binuo ng mga natural na puwersang iba sa erosyong dulot ng yelo na dumating kalaunan. Gumamit din ang mga mananaliksik ng isang flexural modeling upang pag-aralan kung paano umangat at nagbago ang mga bundok at lambak sa ilalim ng yelo sa paglipas ng panahon. Ang mga bagong kaalaman na ito ay nagbibigay liwanag sa pinagmula ng ice sheet ng Antarctica at sa matitinding pagbabagong klima na nagbago sa anyo nito. Ang kombinasyon ng satellite imaging at geological science ay hindi lang naglalahad ng isang nagyelong kwento sa ilalim ng yelo. Nagbibigay din ito ng mahahalagang pahiwatig kung paano maaaring tumugon ang mga polar regions sa kasalukuyan at hinaharap sa pagbabago ng klima. Sinaunang Antarctica, aral para sa mga prediksyon ng klima. Ang pagkaunawa sa kasaysayang nakabaon sa tanawin ng Antarctica
ay mahalaga sa agham ng klima. Ang East Antarctic Ice Sheet ay lumawak at lumiit sa loob ng milyon-milyong taon. Apektado ng pagbabago sa temperatura at agos ng karagatan. May mga panahong bumababaw ang yelo sa mas mainit na panahon tulad ng mid-Pliocene at mga interglacial ng Pleistocene at iniwan nito ang mga bakas na ngayon ay nakikita na gamit ang makabagong teknolohiya. Mahalaga ang kaalamang ito sapagkat may bahagi ng ice sheet na nananatiling sensitibo sa pag-init ng mundo. Kapag ito ay tuluyang numipis o umatras, maaaring bumilis ang pagtaas ng antas ng dagat, isang banta sa mga baybaying lungsod sa buong mundo. Ang pananaliksik ni Jameson na inilathala sa Nature Communications ay nagbibigay diin sa pangangailangang subaybayan at imodelo ng tama ang mga pagbabagong ito. Sa pag-unawa kung paano nabuo ang sinaunang mga sistema ng ilog bago ang glaciation, mas lumalim ang kaalaman ng mga siyentipiko sa katatagan ng ice sheet at kung paano tumutugon ang sistema ng klima ng mundo sa stress. Sa personal na pananaw, ang pagtuklas sa tagong mundong ito sa ilalim ng Antarctica ay paalala kung gaano pa karaming bahagi ng kasaysayan ng ating planeta ang nakatago, naghihintay na magturo sa atin ng mahahalagang aral. Parang pagbubukas ng isang nakalimutang kabanata sa isang libro. Hinihikaya tayo ng mga natuklasang ito na igalang ang masalimuot na nakaraan ng mundo habang maingat tayong naghahanda sa hinaharap nito. Ano sa tingin mo ang ipinapahiwatig ng pagtuklas na ito tungkol sa katatagan at kahinaan ng ating planeta? Na-imagine mo na ba kung ano ang nasa ilalim ng mga yelo sa ganitong kalalayong lugar? Ibahagi ang iyong saloobin at sama-sama nating tuklasin pa ang mga kamanghamanghang lihim ng mundo. Huwag kalimutang ibahagi ang pambihirang kwentong ito sa mga kaibigan. Isang paalala na kahit ang pinakamalamig at pinakamalayong bahagi ng daigdig ay may makapangyarihang kwento na dapat marinig.